Sabi ng isang commenter, hindi ko daw ginawa yung mga trabaho ko dito tapos puro amo lang daw yung kino-content ko. Dapat yung mga ginagawa ko daw dito yung iko-content ko, yung paglilinis, pagluluto. Kaya ngayon ipapakita ko sa inyo ang ginawa ko sa loob ng 4 na oras. Sobrang haba, 4 na oras lang. Charot. So 5:10 ng umaga gumising na ako at gumawa ako ng parata 5:20 dahil yung amo ko lang na lalaki yung morning duty at yung amo ko babae afternoon duty. Pero gumawa na ako ng 3 parata para sa aming 3, tig-isa kami. Habang nagagahan ang amo kong lalaki, ako naman ay naghugas sa mga hugasin sa kusina. Pero hindi pa ako tapos naghugas, tapos nang kumain ang amo kong lalaki. Pero habit na talaga niya na pagkatapos niyang kumain, dito na niya sa labas iinumin ang kanyang tea. At pagkatapos ko ng hugas ng mga pinggan, ay lumabas na din ako dito sa bahay para maglinis ng mga bintana dito sa labas habang nandito pa ang amo kong lalaki. Marami na din kasing beses na nabastos ako dito sa labas habang maglinis nito mga bintana ba. Kaya ngayon, kapag nandito yung amo kong lalaki sa labas, yung hindi pa siya nakapunta ng trabaho, ay maglinis na ako ng bintana dito para safe ako. Pero ngayon, mga ilang taon na din, hindi na ako binastos ng mga tao dito kapag makita nila ako maglinis ng bintana. Kasi kapag maglinis ako ng bintana, meron akong bitbit na kutsilyo. Nakita nyo yan sa mesa na green ang kulay. Yan yung ginamit ko naglinis ng bintana. Kaya kapag may mga tao akong makita na titingin-tingin sa akin, iwarawara ko man yung kutsilyo ko. Ay sino pang magara-gara kung makita nila yung kutsilyo ko, dai? Ang taas kaya niyan. Hoy, ang layo na ng sinabi mo, be. Pagkatapos ko naglinis ng mga bintana sa labas at pagpasok ko dito sa loob, yung amo kong lalaki naman paalis na siya. Hinintay lang niya ako na makapasok at saka umalis na din siya para masarado na yung pintuan ba. At pagkatapos dito na din ako sa loob ng bahay naglinis. Hindi na ako nag-cellphone pa dahil kasi mahirapan akong bumitaw sa cellphone ko kapag mag-cellphone pa ako. Kaya continue ako naglinis. At sa mga oras na yan, nasa 7:10 na. O diba, sobrang aga pa pero almost tapos na ako sa trabaho ko at yung amo kong babae tulog pa at gising yun siya mga 9 o'clock. So sobrang taas pa ng oras ko day. Nag-brush lang pala ako dyan sa carpet at pagkatapos ay nilagyan ko siya ng Dettol. Trapo-trapo lang sa carpet ba kasi mabango man yung Dettol at saka disinfectant din yung Dettol. Fast forward, wala akong labahan ngayon kaya dumiretso na ako dito sa kusina, nag-prepare sa lulutuin ng amo kong babae. Kapag gising na siya, ay ready na yung lulutuin niya. At this moment, tapos na kaming kumain ni madam, hindi lang ako nag-video at nag-order siya ng mga sibuyas, patatas at garlic. Nakita niya na busy ako sa kusina kaya siya yung nag-arrange nitong garlic, patatas at saka sibuyas. Habang busy ako sa kusina guys, si madam yung nag-arrange din ng wala na mga laman. Siya nag-arrange sa sibuyas, sa patatas o sa garlic. Tapos ito, hugasan ko yan. Tapos yan yung mga prutas, apple at saka orange. At ngayon, nagmamadali siya naligo kasi afternoon duty pa siya guys. At saka meron din siyang dalang itlog. Nakabili din siya ng itlog. Tingnan nyo itong okra guys, yan maliit. Ito malaki. Compare nyo yan. Diba? Sobrang liit ito. Nilagay ko sa maliit na palanggana itong mga okra tapos hinugasan ko lang siya ng isang beses at pagkatapos nilagyan ko ulit siya ng tubig at binabad ko siya ng mga 10 minutes with asin. Nilagyan ko siya ng asin kasi pampatay daw yun ng bakterya yung asin ba, sabi ng amo kong babae. Pagkatapos ng 10 minutes, hinugasan ko ang okra at nilagay ko dito sa labas. Nilagay ko siya sa may tela para matuyo siya kaagad. At habang ginawa ko to, hindi ko natapos dahil nag-brown out. Inayos nila yung meter dito sa apartment kaya walang kuryente kaya hindi na din ako nag-video. Hanggang sa umalis ang amo kong babae, wala kaming kuryente. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.